So, imbis na dagdag sahod ngayong bungad ng 2025, dagdag bawas. Bawas sa atin pong iuuwing sahod kasi nga nagtaas na po ang ating SSS contribution. At ito po ay umani ng kritisismo at pagkontra. Ito nga ang pagtataas ng premium contribution po sa SSS, yung Social Security System po natin, na naging epektibo simula po ngayong buwan. So mula 14% naging 15% na ito. At nakikitang maapektuhan nito yung mga manggagawa sa private sector, no? Mga household employer at mga domestic worker, yung mga kasambahay natin, ano? Mga self-employed, yung mga voluntary members, at saka yung mga land-based overseas Filipino workers, yan po maapektuhan. Pero ito, ang nananawagan, si dating Social Security System President at CEO na si Rolando Macasaet, nananawagan po siya sa Malacanang. Abay, pwede bang suspendihin niyo muna itong pagtataas sa SSS contribution rates? Maaari niyang ipanukala ito ng Malacanang sa SSS Board. At tiniyak po ni Macasaet na hindi gaano makakaapekto sa pondo ng SSS kung pansamantalang ipatitigil muna. Pwede bang suspendihin niyo muna yan, yung pagtataas ng contribution rates? Tinukoy ni Macasaet, eto, umabot na po sa mahigit 80 billion pesos ang income ng SSS noong 2023 at nitong 2024, mahigit 100 billion pesos naman ang kinita ng SSS. At pinabulaan na naman niya na itataas ang SSS contribution rate para mabawi yung perang binigay ng SSS sa Maharlika Investment Fund. Kasi hindi po totoo yan, di ba? Wala naman anyang binigay ang SSS na kahit isang sentimo para sa naturang Sovereign Wealth Fund, yung Maharlika Investment Fund na yan. So ito, base po ito sa Republic Act 11199, yan po yung Social Security Act. So sabi niya, kailangan repasuhin yung batas. Kasi yan po ang minamandato, itong pagtataas ng SSS premium contribution. So, from 12% noong 2019, 13% na noong 2021, 14% noong 2023, at ngayon ngang 2025, ito ay 15% na. Sasagutin ng employer 10%, habang ang babayaran ng empleyado 5%. Sinusulong po ng Act, yan po yung Alliance of Concerned Teachers Private Schools, yung suspension ng SSS contribution rate hike dahil lalo lang umanong paliliitin ang naiuuwing sweldo ng mga manggagawa. Totoo naman, no? Masyado nilang mabigat yung pinapasa ng mga manggagawa dahil mababa pa rin ang kanilang sahod sa kabila ng patuloy na pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Ayon kay ACT Private School Secretary General Jonathan Geronimo, hindi katanggap-tanggap na pagbabayarin na naman ang mas mataas na contribution ng mga manggagawa habang, ito na, binibigyan ng mas mataas na confidential funds ang Office of the President at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. At binatikos din ng grupo ang kabiguan ng SSS na tuluyang ipatupad yung pagtataas sa pensyon. Ito, gusto tataas yung ating premium contribution, pero yung pagtataas sa pensyon noong 2016 na magbibigay sana ng karagdagang 1,000 pesos sa mga pensioner. Ayon sa SSS, sa pamamagitan nitong rate increase na ito, makapagbibigay ang SSS ng mas magandang mga benepisyo at mas pangmatagalang seguridad sa pinansyal para sa mga miyembro nito. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.